Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2281. Gayunpaman, kahit na matapos ang pahayag na ito, hindi tumigil ang lalaking nakamaskara. Nagsimula siyang maglakad patungo sa markang 823 metro. Bawat hakbang na ginagawa niya ay parang lubos na determinado at mabigat, at puno rin ito ng matinding apoy ng galit. Bahagyang sumingot si Graham. Hindi siya tanga at alam niya ang gustong gawin ng lalaking nakamaskara. Sa kabila nito, hindi pa rin siya mapakali. Dahil nakagawa na ng hakbang ang lalaking nakamaskara, hindi na ito pinagtuunan ni Graham ng pansin at nagsimula na rin siyang tumungo sa 823 metrong saklaw. Maya-maya, nakarating silang dalawa sa parehong lugar kung saan naroon si Jack. Sa sandaling iyon, tatlo na lang ang natira na may karapatang magpatuloy. Si Graham at ang lalaking nakamaskara ay nasa loob ng inaasahan ng lahat, ngunit si Jack ay tiyak na isang hindi inaasahang bagay. Gulat na tumingin kay Jack ang mga manunood. Napataas ang kilay ni Jack nang makitang dumating na ang dalawa ngunit wala na siyang sinabi pa. Nang mga sandaling iyon, hindi umimik ang lalaking nakamaskara. Dati, lagi siyang nagbibitiw ng ilang salita tuwing nakikita niya si Jack, at sa bawat pagkakataon, ang mga salita niya ay puno ng malamig na pangungutya. Pinili niyang manahimik na lang sa pagkakataong ito. Tumingin si Jack nang may kuryosidad, at nakita niya ang isang pares ng mga matang namumula. Tiningnan siya ng lalaking nakamaskara na parang pinatay niya ang buong pamilya ng lalaking nakamaskara, kaya natigilan si Jack. Sa katahimikan, muling narinig ang paos, dahilan para maging tensyonado ang kapaligiran. Ito ang ikasyam na Divine Warrior. Pagkatapos mong malampasan ang yugtong ito, maaari ka nang umakyat sa tuktok. Sa mga salitang iyon, lahat ng nasa Divine Void Slope ay nakaramdam ng paninigas ng kanilang katawan. Isang walang anyo na enerhiya ang nagsimulang bumalot sa kanilang buong katawan. Sa sumunod na sandali, nagsimulang magbago ang espasyo sa kanilang paligid. Nang muli nilang pag-aralan ang kanilang paligid, nagkaroon ng malaking pagbabago sa tanawin. Naglaho na ang mataas na Divine Void Slope, at nakarating na sila sa isang dayuhang mundong kulay dugo. Nang mawala ang enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan, tumingin si Jack. Isa itong ibang mundo na nabahira ng pula ng kulay ng dugo. Gayunpaman, kumpara sa nakaraang mundo, ang isang ito ay naglalaman ng kaunting mas maraming buhay. Sa pagtingin sa hinaharap, may mga burol at ilang mga nalalantang puno na nakakalat sa paligid. Sa harap nila ay isang napakalaking bundok, mas matangkad pa sa mga ulap. Napakalaki nito, at tinatayang nasa mga 100 milya ang layo nito mula sa kanya. Malaki ito, ngunit malinaw pa ring nakikita ni Jack ang hubad na bundok, at mayroon pang lava na umaagos sa tuktok. Naroon ang malinaw na apoy sa tuktok, at maging ang maitim na abuhing usok na lumalabas. Nang makita ang eksenang iyon, agad na naisip ni Jack, Balkan. Isa nga itong napakalaking bulkan. Naglakad-lakad si Jack sa paligid at nalaman niyang wala ng ibang tao sa paligid niya maliban sa kanyang sarili. Kailangan kaya niyang pumatay ng mga zombie para makadaan ulit. Habang iniisip niya ito, muling narinig ang matandang boses, ang aktibong bulkang iyon ay tinatawag na bundok ng Netherworld. Hanggat makarating ka sa paanan ng bundok, makakamit mo ang karapatang magpatuloy sa pag-akyat. Ang kailangan na lang nilang gawin ay makarating sa paanan ng bundok. Kumurap si Jack nang may paghihinala. Ibang-iba ito sa inaakala niya. Patuloy na sinasabi ng matandang boses, lahat ng mga umakyat sa Divine Void Slope ay may karapatang lumahok sa yugtong ito. Nabigla si Jack sa mga salitang iyon. Mayroon bang maaaring sumali? Kabanata 2282. Maraming halimaw sa mundo ng dugo. Kung papatayin mo sila, magiging masigla silang damo at mga halaman, maging mahahalagang martial arts at kasanayan. Ito ang Divine Void Slope na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon, patuloy na sinabi ng paos na boses bago pa makabawi si Jack mula sa kanyang unang pagkabigla. Nang marinig iyon, lahat ng napunta sa mundo ng dugo ay agad na nabuhayan ng loob. Kanina pa sila nagtataka kung bakit sila ipinadala sa ganitong antas, at ano ang saysay ng pagpunta sa paanan ng bundok ng Netherworld kasama ang tatlong lalaking iyon. Nasagot ang kanilang mga pagdududa. Muling ipinahayag ng paos na boses, nakatayo ka na ngayon sa 120 milya ang layo mula sa bundok ng Netherworld. Habang papalapit ka sa bundok, mas malakas ang mga halimaw, at ang bilang ng mga halimaw na nagawang gawing kayamanan ay magiging mas bihira. Ang mga salita mula sa mahiwagang nilalang ay parang isang doses ng pampasigla na pumukaw sa karamihan ng motibasyon at masiglang espiritu.
Mula nang tumuntong sila sa Divine Void Slope, wala silang naranasan kundi sunod-sunod na kabiguan, wala silang nagawang makamit para sa kanilang sarili. Ang hindi mabilang na kayamanan ay ibinigay lamang sa mga kampyon, at wala silang ibang nagawa kundi ang maglaway sa inggit. Ang katotohanan na sa wakas ay may pagkakataon na silang makakuha ng isang bagay ay natural na ikinatuwa nila. Marami sa kanila ang sabik na sumubok, pinapantasya ang mga posibilidad na makapatay ng 10,000 halimaw at makakuha ng walang limitasyong kayamanan at mahahalagang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, hindi iniisip ni Jack ang mga kayamanang makukuha niya sa pagpatay sa mga halimaw. Malinaw na sinabi ng may-ari ng paos na boses na habang papalapit sila sa Netherworld Mountain, mas tataas ang mga antas at kapangyarihan ng mga halimaw. Ang kanilang misyon ay makarating sa paanan ng bundok ng Netherworld, at pagdating nila, makakaharap na nila ang mga demonyong may di maisip na kapangyarihan. Gaya ng inaasahan, mabilis na tumindi ang mga kahirapan sa bawat antas. Bamantong hininga ng mahina si Jack habang nagbabalik tanaw sa panahon na una siyang nakarating sa Secret Place for Resources at nakaharap ang 3 ulong lobo pagkarating niya. Wala siyang kaalam-alam sa antas ng cultivation ng 3 ulong lobo noong panahong iyon. Si Heath ang nagsabi kay Jack na ang 3 ulong lobo ay nasa paunang antas pa lamang ng cultivation nito. Naisip niya kung magkakaroon din kaya siya ng parehong problema na hindi matukoy ang antas ng cultivation ng mga demonyo sa mundo ng dugo. Kung ganoon nga, tiyak na mas tataas ang kahirapan nito. Walang halaga ang buhay ninyo sa mundong ito. Kung papatayin kayo ng mga demonyo rito, mamamatay kayo ng tuluyan. Hindi na ito katulad ng dati kung saan ay teleport kayo palabas kapag naramdaman nilang nasa panganib kayo. Ang balita ay umulan sa kanila na parang isang malamig na balde ng tubig sa pinakamatinding taglamig. Lahat ay nanigas sa takot ng marinig iyon, sa takot na baka sila ay mapatay ng mga halimaw. Hindi nila inaasahan na ang kanilang mga buhay ay manganib dito. Kahit na ang kanilang mga pagnanasa ay hindi kasing lakas ng dati, karamihan sa kanila ay nasa masiglang espiritu pa rin, natutokso ng hindi mabilang na kayamanan. Ang mga tagapagsaka ay dapat sumalungat sa mga prinsipyo ng langit, ang kamatayan ay bahagi na lamang ng kanilang buhay. Ang mga nakarating sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay pawang mga piling tao mula sa iba't ibang pangkat, at hindi sila mapipigilan ng kamatayan sa pagsulong. Ang mga piling tao na iyon ay dumaan sa napakahirap na karanasan. Nakapunta sila sa mga mapanganib na lugar para makakuha ng puntos para sa kanilang mga angkan at para sanayin ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Tiyak na may panganib na susunod sa kanila saan man sila pumunta. Oo nga't bahagya silang nayanig at hindi na kasing sigla ng dati ang kanilang kalooban, ngunit maalab pa rin sila. Nagpatuloy ang paos na boses, kung ayaw mong lumahok sa antas na ito, malaya kang manatili kung nasaan ka ngayon. Ibabalik ka sa Divine Void Slope sa loob ng 2 araw. Nangangahulugan ito na ang antas na ito ay tatagal ng 2 araw. Ibig bang sabihin nito ay kung sa loob ng 2 araw ay hindi tayo makakarating sa paanan ng bundok ng Netherworld, mabibigo tayo sa misyon. Naisip ni Jack habang tinataasan niya ng kilay ang kanyang mga mata. Kabanata 2283. Muling umalangaw-ngaw ang paos na boses habang malalim pa rin ang iniisip ni Jack, aabutin ng 2 araw bago malutas ang level na ito. Matatanggal ka kung hindi mo mararating ang paanan ng Netherland Mountain sa loob ng 2 araw. Magsisimula na ang level ngayon na. Hindi nagtagal ay tuluyang tumahimik ang paos na boses. Hindi umimik si Jack habang bumubuga ng mahaba at mabigat na hininga. Kailangan niyang pakalmayan ang kanyang kaba at ihanda ang sarili bago magpatuloy. Pinag-isipan niyang mabuti ang lahat ng sinabi ng paos na boses. Ginamit ng misteryosong may-ari ng paos na boses ang mga halimaw upang ilarawan ang lahat ng balakid na maaaring kanilang kaharipan, at alam ni Jack na isa lamang itong kolektibong termino. Walang nakakaalam kung anong klaseng halimaw ang haharapin nila sa ganitong antas. Matapos mag-isip ng ilang sandali, kumuha si Jack ng isang bagong-bagong maskara mula sa binhi ng mastasa at itinapat ito sa kanyang mukha. Kahit wala siyang makikitang kahit sino, alam niyang sigurado siyang makakasalubong niya ang mga tao sa paglalakbay na ito. Ayaw niyang makilala siya ng iba bilang si Jack White dahil mas lalo lang siyang masasaktan. Gulo. Kung malalaman ng lalaking nakamaskara ang kanyang kinaroroonan, walang duda na hahanap siya ng gulo. Sa kasalukuyan niyang antas ng cultivation, malamang ay kaya niyang harapin ng diretso ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, ang layunin niya ay malampasan ang antas, hindi ang makipaglaban sa lalaking nakamaskara. Ang pagtatagol ng kanyang pagkakakilanlan ay makakaiwas sa maraming hindi kinakailangang problema. Pagkatapos magpalit ng maskara, nagpalit din siya ng ilang bagong damit.
Ginawa niya ang lahat para manatiling kalmado para kapag may makasalubong siyang iba ay hindi siya makilala ng mga tao bilang si Jack White. Madilim ang aura sa loob ng mundo ng dugo at walang nakikitang mga bangkay o bangkay ng anumang mababangges na hayop. Gayunpaman, ang lugar ay parang dating umuunlad at isang nakapangangilabot na sakuna ang umulan at lumipol sa bawat nilalang. Maingat na nagpatuloy si Jack at pinagmasdan ang paligid na nababalot ng matinding kalungkutan. Tahimik siyang napabuntong hininga nang maramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam na para bang napunta na siya rito at nasaksihan ang lahat noon. Hinalungkat niya ng malalim ang kanyang mga alaala ngunit tila hindi niya matukoy ang eksaktong oras ng pangyayari. Kilgrass, ang masiglang damo na nakapasok sa top 6. Ang swerte mo naman, Junior Hayden. Inggit na bulalas ni Samson Hill kay Hayden Wales. Ilang sandali lang ang nakalipas, matagumpay na napatay ni Hayden ang isang halimaw na may anyo ng isang malaking daga. Kasunod ng pagkamatay ng halimaw ay isang sinag ng pulang liwanag na naging parang Kilgrass ang bangkay. Mukhang luma na ang Kilgrass at tiyak na may pagpapalit nila ito sa malaking halaga ng contribution points. Swerte lang yan, sagot ni Hayden na may malawak na ngiti sa mukha. Umiling si Isaiah Riley at same time na bumulalas, hindi lang swerte, Junior Hayden. Kahanga-hanga rin ang mga kakayahan mo at narinig ko na isa ka sa mga piling tao mula sa Thousand Lives Pavilion. Ang dahilan kung bakit nila tinawag si Hayden na Junior ay dahil mas bata ito sa kanila, wala silang ideya kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa dahil hindi pa sila naglaban ng magkahawak kamay noon. Mas madali lang siyang tawagin sa ganoong paraan sa ngayon. Nakatayo si Jack mga 10 metro ang layo mula sa kanila, nakatago sa likod ng isang kalansay na puno. Walang kaalam-alam ang tatlong iyon na may tao sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Jack ng ibang tao sa mundo ng dugo. Sayang, mga disipulo sila ng pangkat ng hilaga, at magiging mahirap kung makakasalubong niya ang mga tao mula sa Corpse Pavilion. Kailangan niyang ipatawag ang lahat ng kanyang kapangyarihan at umatake ng walang awang dahil ang Corpse Pavilion at siya ay nanumpa na lalaban sa isa't isa hanggang kamatayan. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung papayagan siyang pumatay ng walang pakundangan sa mundo ng dugo ng hindi pinaparusahan. Tiyak na hindi ito sulit. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2284. Wala ni isang taong nakasalamuha si Jack, kahit isang demonyo sa buong paglalakbay. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang buhay na tao. Sa kanilang tatlo, si Isaiah lang ang nakilala niya. Nang makinig ng mabuti si Jack sa kanilang usapan, nalaman niyang si Hayden ay taga Thousand Lives Pavilion habang si Samson ay taga Muddled Origin Clan. Ang dahilan kung bakit alam ni Jack ang tungkol kay Isaiah ay dahil pareho silang taga Dul Sovereign Pavilion. Itinalaga ng Dul Sovereign Pavilion ang tatlo sa kanilang mga napiling disipulo sa Secret Place for Resources. Bukod kina Nelson at Griffin, ang ikatlong napiling disipulo ay si Isaiah. Ang mga napiling disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ay may mga marangal na posisyon, at maaari nilang gawin ang anumang gusto nila nang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan. Mula nang dumating sa Secret Place for Resources, ang mga disipulo na may mas matataas na posisyon ay nasa lahat ng dako, at ang mga napiling disipulo ay walang pagkakataong ipakita ang kanilang mga marangal na posisyon. Mahina lamang ang impresyon ni Jack kay Isaiah bilang isang tao. Noong mga panahong nagkaroon sila ng alitan ni Griffin, tumabi si Isaiah nang walang imak. Hindi siya agresibo tulad ni Griffin, hindi rin siya mapagmataas at ipinagtatanggol ang sarili tulad ni Nelson. Para bang wala siyang pakialam, at wala siyang ipinakitang emosyon. Nabigo rin siya sa dating antas sa mundo ng dugo nang hindi niya napatay ang 120 na bangkay na papat. Tahimik na bumantong hininga si Jack. Mas mabuti pa sana kung hindi na lang siya magpakita, kahit na may bago siyang maskara at damit. Hindi naman garantisado na hindi na siya makikilala ng mga ito pagkatapos ng ilang interaksyon. Nagpa siya siyang hintayin munang umalis ang tatlong lalaki bago siya lumipat sa ibang direksyon patungo sa bundok Netherland. Sino ang nandyan? Sinaman ni Hayden ng tingin ang patay na puno. Nagulat si Jack dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon si Hayden ng ganito katalas na pangunawa. Hindi naman gaanong gumalaw si Jack, ngunit naramdaman siya ni Hayden sa pamamagitan pa lamang ng kanyang buntong hininga. Mabilis na kinuha ni Hayden ang kanyang sandata, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalansay na puno na sinasandalan ni Jack. Biglang namalaya ng dalawa pang lalaki ang nangyari nang matitigan nila ang puno. Kinagat ni Jack ang gilid ng kanyang labi dahil sa inis, hindi niya inaasahan na matuklasan siya ng iba. Ang matalas na pangunawa ni Hayden ay talagang hindi inaasahan.
Kung tatanggi siyang magpakita, kalaunan ay magsisimula silang umatake. Nagpa siya siyang lumabas mula sa anino ng patay na puno upang maiwasan ang hindi kinakailangang abala. Mas pumayat siya sa kanyang bagong puting linen robe, ngunit ang kanyang mabangis na aura ay hindi maitago. Natitigan ng tatlong lalaki ang lalaking nasa harap nila nang may pagtataka, na nakasuot ng puting damit at hindi pamilyar na maskara. Saang angkan ka galing? Bakit ka nakikinig sa usapan natin? Nagsalubong ang mga kilay ni Isaiah habang tinatanong si Jack. Lahat ng asosasyon ng angkan ay may kanya-kanyang regulasyon pagdating sa pananamit. Ang mga disipulong sumasali sa isang angkan ay kailangang sumunod sa isang dress code. Ang bawat titulo at posisyon ay may iba't ibang estilo ng pananamit, ngunit ang mga ito ay magkatulad. Karaniwang natutukoy ng mga disipulo ng ibang mga samahan ng angkan kung saang angkan nagmula ang isang tao batay sa kanilang suot na damit. Ang damit na pinalitan ni Jack ay hindi sa ibang angkan na kabilang sa West Cersei State. Umubo ng ilang beses si Jack at binago ang kanyang boses sa mas mababang tono. Hinabol ako ng mga disipulo ng Corpse Pavilion. Sandaling tumigil si Jack pagkatapos sabihin iyon, ayaw nang magpaliwanag pa. Gayunpaman, nalaman ng tatlong lalaki mula sa isang pangungusap lamang. Kung totoo ang sinasabi ng lalaking nasa harap nila, makatuwiran sana na nagpalit siya ng damit at nagsuot ng maskara para itago ang kanyang pagkakakilanlan at takpan ang kanyang mga bakas. Wala sa amin ang taga-Corpse Pavilion at hindi rin kami galing sa alinman sa mga asosasyon ng South Clan. Malaya kayong maghubad ng maskara ninyo, o kahit man lang sabihin ninyo sa amin kung saang clan kayo nanggaling, malamig na tugon ni Hayden habang nakataas ang kanyang mga kilay na may pag-aalinlangan. Kumunat ang noo ni Jack nang marinig ang mapilit na tono ni Hayden. Ayos lang, hindi naman sa nagpapalitan tayo ng sikreto. Hindi mahalaga kung nakikinig siya sa atin. Malamang ay dumadaan lang siya. Pumasok si Samson at sinubukang patahimikin ang lahat. Kabanata 2285. Bahagyang tumango si Jack, wala siyang balak makipagtalo sa kanila. Nang tumalikod siya para umalis sa pinag-uusapan, isang mabangong amoy ang sumaubong sa kanyang ilong. Ang amoy ng pulot ay bumalot sa kanya na parang isang kama ng mga namumulaklak na bulaklak, at natigilan si Jack nang hindi mapakali. Simula nang tumungo siya sa mundo ng dugo, lahat ng nasa paligid ng kanyang paningin ay traumatiko at malungkot. Hindi niya naamoy ang amoy ng damo at kahoy, lalo na ang matamis na aroma ng mga bulaklak. Ang mga punong hubad na parang kalansay at nabubulok na tangkay na kanyang natagpuan ay patay na sa loob ng ilang taon. Ang bulok at nakapangangilabot na amoy nito ay laging naroon. Saan nanggaling ang matamis na amoy na iyon? Muling lumingon si Jack, hinarap ang tatlong lalaki. Tila naamoy din ng mga lalaki ang aroma, nakakunot ang kanilang mga mukha, ramdam kung gaano kakaiba ang biglaang pagbabago ng hangin. Ang aroma ay lalong lumakas, at isang biglaang bugzo ng hangin ang nagpalipad sa kanilang manipis at mahahabang bangs habang sumasayaw ito sa hangin. Naamoy niyo ba yon? Nauutol na tanong ni Samson na may matigas na ekspresyon. Tumango sina Isaiah at Hayden. Hindi tayo dapat naaamoy ang anumang bulaklak sa mundong ito, ngunit ang aroma na ito ay para bang binubuhusan tayo ng mga bulaklak. Ano nga ba ang nangyayari? Mahina akong tanong ni Isaiah. Pagkasabi niyan, isang talulot ang lumutang sa harap nila mula sa itaas. Natigilan ang apat na lalaki. Habang nakatingala sila sa langit, ang mga talulot ng bulaklak ay umuulan na parang ulan ng bulaklak. Lumalakas ang amoy habang patuloy na umuulan ang mga talulot. Napaatras si Jack ng ilang hakbang habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa langit. Biglang may narinig na swoosh mula sa ibaba, at tumingin siya sa ibaba at nakitang nabutas ang kanyang bulsa. Alam niyang may mali sa mga talulot. Kasunod noon ay isang tili ni Samson, P*K. Sinundan ni Jack ang pinagmumulan ng tunog at natuklasan niyang nakabuka ang pisngi ni Samson, at umaagos ang sariwang latak ng dugo mula sa kanyang sugat. Pinagdikit ni Jack ang kanyang mga kilay habang nakatutok ang tingin sa hiwa sa mukha ni Samson. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkakaroon ng mga paltos ang hiwa at nabubulok. Halatang-halata na ang bagay na humiwa sa kanyang balat ay may lason. May problema sa mga talulot, mag-ingat ka. Tiningnan ni Jack si Isaiah at magiliw na hinimok alang-alang na pareho silang galing sa iisang angkan. Ang tatlong lalaki ay nabuhayan ng loob, ganap na alerto sa sandaling ito. Nagsimula silang apat na bumuo ng isang espiritong tagapagtanggol, tinawag ang kanilang tunay na enerhiya upang lubos na protektahan ang kanilang mga sarili. Ang mga talulot na nahuhulog sa lupa ay naglalabas pa rin ng matatamis na amoy. Isang simoy ng hangin ang tumatangay sa mga talulot mula sa lupa. Pinalibutan sila ng mga talulot at lumipad patungo sa kanilang direksyon na parang nakikita nila ang mga ito.
Ang mga talulot ay mukhang marupok at hindi nakakapinsala, at noong una ay tila bulag lamang itong sumusunod sa hangin. Gayunpaman, napansin ni Jack na ang mga talulot ay may malakas na motibasyon upang atakihin silang apat. Swoosh! Napabalikwas si Jack ng tingin at natuklasang ang espiritong pananggalang na kanyang ginamit ay inatake ng matatalas na talulot nito. Mabuti na lang at ang diwa ng pagtatanggol at tunay na enerhiya ni Jack ay sapat na siksik kaya hindi kayang tumagos ang mga talulot dito. Muling kumunat ang noo ni Jack, tinitigan ng mga talulot na walang tigil na nahuhulog mula sa langit. Napaatras siya ng ilang hakbang gamit ang mga batas ng kalawakan, sinusubukang iwasan ang mga atake ng mga talulot. Tumangala si Jack sa iba pa nilang kasama at nalaman niyang nalilitong nakatitig pa rin sila sa langit. Takbo na! Ano pang hinihintay ninyo? Kapag tumagos ang mga talulot sa inyong mga espiritong tagapagtanggol, mawawalan kayo ng mga paa at kamay o mas malala pa, mamamatay kayo. Sigaw niya sa kawalan ng pag-asa. Kabanata 2286. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Jack, at agad na nagtakbuhan palabas ang tatlo. Umuulan ng mga talulot sa paligid, at hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nawalan silang tatlo ng direksyon sa sandaling iyon at nagtakbuhan na lamang ng walang imak. Para bang nararamdaman ng hangin ang kanilang pagnanais na makatakas, ang maliit na simoy ng hangin na umiihip sa kanila ay biglang lumakas, at kalaunan ay naging isang malakas na bugzo ng hangin. Ang tanging naririnig lang ni Jack ay ang tunog ng agos ng hangin na humahampas at tumatalsik na parang bagyo. Napakaraming talulot ang nahuhulog sa paligid kaya't nabara ang kanyang paningin, at naamoy niya ang bango ng mga bulaklak sa buong lugar. Hindi na huminto sina Jack at ang iba pa para masiyahan sa napakagandang tanawin. Sinunod lang niya ang mga batas ng kalawakan at agad na lumayo ng 10 metro, sa isang kisap mata, iniiwasan ang pag-atake ng pinakamakapal na talulot. Hindi ganoon kadaling sumuko ang mga talulot. Habang sinisigaw ni Jack ang tatlong tao ilang sandali lang ang nakalipas, nagkalat ang mga talulot sa paligid at mabilis na nagtipon muli patungo sa kanya. Kumunat ang noo ni Jack, at agad na inactivate ang spirit shield. Gumawa siya ng sunod-sunod na selyo gamit ang dalawang kamay, at isang kulay abong itim na energy substance ang nagsimulang umikot sa kanyang mga daliri. Sa isang iglap, 35 soul sword ang nakapulupot sa harap ng katawan ni Jack. Isang mahinang tunog ng kalabog ang narinig ng isa pang talulot, na kasing tangis ng talam, ang masiglang umatake kay Jack gamit ang kanyang spirit shield. Hindi gaanong kalakas ang lakas ng pagtama ng talulot na ito, ngunit hindi lang isa ang nasa paligid niya na gustong umatake. Tumingin si Jack sa paligid at napansin niyang daan-daang talulot ang nakapalibot sa kanya, parang mga multo sa hangin. Hindi lahat ng talulot ay agresibo, ngunit hindi nila ito mapaghiwalay. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata, nakatitig sa talulot na tumama sa kanya. Ibinalik niya ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang soul sword at hiniwa ang talulot, nabasag ito ng pira-piraso. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Jack, hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Kaya niyang magpatuloy sa paghawak sandali. Tutal, ang pagpatay sa mga walang laman ay isang malayuang atake. Dahil nasa harap niya ang lahat ng mga espada ng kaluluwa, kaya pa rin niyang labanan ang atake pansamantala. Gayunpaman, hindi niya alam kung kailan titigil ang mga talulot, at kung ang demonyong nagtatago sa dilim ay mauubusan ng tunay na enerhiya at titigil sa pag-atake sa kanila. Nanigas ang diwa ni Jack habang patuloy. Siyang gumagawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ilang sunod-sunod na tunog ng kalabog ang narinig habang mas maraming talulot na umaatake kay Jack ang mabilis na nolipol ng soul sword. Ang mga nakapalibot na talulot ay sobra pa rin na parang walang katapusan. Medyo nabigla si Jack sa pagtingin lamang sa mga ito. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Isaias mula sa malayo, "Hindi ako makalabas." Malakas niyang sigaw, "May mga talulot sa lahat ng dako, hindi ako makakita ng malinaw." Maaaring hindi malakas ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake, ngunit napakarami nila. Hindi na tayo makakatagal. Tunay ngang hindi na sila makakatagal pa. Sa panahong iyon, tuluyan nang mauubos ang kanilang tunay na enerhiya, at kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanila. Malinaw na sinabi ng matandang boses, ang antas na ito ay hindi lamang magdadala ng magagandang pagkakataon para sa lahat kundi pati na rin ng matinding panganib. Ang biglaang paglitaw ng mga talulot ay ikinagulat nilang lahat, at ngayon ay napunta sila sa isang walang magawa na sitwasyon, hindi makatakas. "Mamamatay na ako, napakarami mong talulot. Mga kasama, gumawa kayo ng paraan." Sigaw ni Samson ng buong lakas. Nasaktan siya ng isang talulot ilang sandali lang ang nakalipas, ang sugat ay nagnanaknak at umitim sa isang iglap.
Bagamat ang mga talulot na ito ay may matapang na amoy, naglalaman ang mga ito ng mga lason sa loob, at sinumang taong madikit sa mga ito ay malalason. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2287. Masama ang sitwasyon habang nahihirapan si Samson na kumapit. Natuklasan niya na ang mga halimaw ay may sariling pag-iisip. Mas marahas siyang inatake ng mga talulot habang nararamdaman nilang humihina siya. Napabuntong hininga si Hayden habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nanatili siyang tahimik habang nakikinig sa sigaw ng dalawa pa niyang kasama. Ngayong nalugmok na sila sa isang kumunoy, kamatayan na lang ang tanging paraan para makalabas kung walang magagawa. May magandang kinabukasan pa rin si Hayden, at ang huling bagay na gugustuhin niya ay ang mamatay sa lihim na lugar ng mga yaman. Hanapin ang mga halimaw. Alam naming nagtatago sila sa dilim. Malakas na sigaw ni Hayden, sa pagpatay lang sa mga halimaw tayo magiging ligtas. Tama siya, dahil napapalibutan sila ng mga talulot, hindi nila alam kung saan sila tatakas. Kung hindi sila makakatakas, kalaunan ay uubusin ng mga talulot ang lahat ng kanilang tunay na enerhiya at hahayaan silang mamatay. Ang tanging paraan para makalabas sila ay ang patayin ang umaataking halimaw na nagtatago sa dilim. Gayunpaman, ang problema ay wala silang natuklasang halimaw, at kung hindi dahil sa pag-atake ng halimaw, magkukwentuhan pa rin sila ng walang kaalam-alam. Na-activate na nila ang kanilang Estisa Sense dati para suriin ang lugar, ngunit wala silang natagpuan. Wala silang maramdamang anumang malaking galaw ng enerhiya sa malapit, na para bang walang ibang tao sa paligid maliban sa kanilang apat. Wala akong makita. Bulalas ni Isaiah sa pagkayamot, ginamit ko ang aking Estisa Sense para mag-imbestiga sa paligid, pero wala talaga. Ano na ang susunod nating gagawin? Bakit tayo nakakakita ng mga nakakatakot na halimaw dito? Akala ko ba sa paligid lang ng bundok ng Netherworld sila lilito? Tanong ni Samson na may desperado at walang emosyong boses. Ang tanong na ito ay nagpagulo sa kanilang tatlo. Pumasok sila sa mundo ng dugo, ilang daang kilometro ang layo mula sa Netherworld Mountain at nakatagpo ng maraming maliliit na halimaw sa simula ng kanilang paglalakbay. Ang maliliit na nilalang na ito ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanila. Inaasahan nilang makakaharap ang mga mapaghamong halimaw habang papalapit sila sa bundok ng Netherworld, ngunit hindi nila naisip ang kanilang sarili na nakikipaglaban na sa mga kakilakilabot na halimaw sa loob lamang ng unang 10 kilometro ng kanilang paglalakbay. Hindi sila apat ang nangunguna sa karamihan pagdating sa lakas, pero hindi naman sila mahina. Para sa isang halimaw na sabay-sabay na bitagin at harapin silang apat, isa nga itong makapangyarihang nilalang. Ngayong nahaharap na sila sa isang napakalakas na kalaban sa loob lamang ng 10 kilometro, hindi nila maisip kung anong uri ng halimaw ang kanilang makakasalubong kung magpapatuloy pa sila. Ito ay isang imposibleng gawain, kahit ang pinakamatandang disipulo ng Corpse Pavilion ay hindi makakausad ng malaki. Nagdududa at nangangamba silang apat. Hindi inaasahan ni Samson ang sagot sa kanyang tanong, ngunit may napagtanto ito kay Jack. Tama si Samson, napakalayo nga ng kanilang lokasyon, imposibleng lumitaw ang mga demonyong nasa ganitong antas. Medyo naguluhan si Jack sa mahihinang atake ng mga talulot. Bagamat nakulong siya sa mga talulot, malinaw na naramdaman niyang hindi malakas ang kanilang mga atake. Maaaring hindi mapigilan ni Jack kung sakaling magbanggaan silang lahat ng mga talulot, ngunit hindi pa siya nakaranas ng isang siksikang pagsalakay. Kahit na ito ay isang siksikang pag-atake, 2 talulot lamang ang mararating nito. Kabanata 2288. Biglang may naalala si Jack. Parang may pamilyar na kung ano, parang nakita na niya ang ganitong uri ng pag-atake kung saan. Habang iniisip niya ito, lalo itong nagiging pamilyar. Huminga siya ng malalim, at biglang sumagi sa kanyang isipan. Medyo malabo ang alaalang ito, ngunit malinaw pa rin niya itong natatandaan. Ang ganitong uri ng illusory wind demon ang pinakamahirap. Mabilis natin itong mahahanap kung ito ay nasa tuyong lupa. Pero magiging mahirap ito kung ito ay nasa isang saradong gubat. Pero natatandaan ko na ang illusory wind demon ay isa lamang maliit na halimaw na kakapasok pa lamang sa maagang yugto ng innate level. Maaaring hindi malakas ang kapangyarihan ng pag-atake nito, ngunit maaari itong kumuha ng tunay na enerhiya mula sa langit at lupa anumang oras upang mapunan ang kakulangan nito. Hanggat nakatali ka rito, kailangan mo ng malakas na lakas at pananaw upang malampasan ito. Kung hindi, magiging problema ito. Biglang pumasok sa isip ni Jack ang usapan. Hindi kay Jack ang alaalang ito, ngunit minana ito mula sa kanyang hinalinhan noong mahina pa ito sa kanyang antas ng cultivation.
Nangyari ang partikular na pag-uusap na ito sa kanyang hinalinhan habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan sa ikatlong mundo kung saan naroon siya upang makipagdigma na may layuning magsanay at makakuha ng karanasan para sa kanyang sarili. Ilang sandali matapos ang pag-uusap, tunay ngang nakilala ng hinalinhan ni Jack at ng kanyang mga kaibigan ang Illusory Wind Demon. Gayunpaman, ang isang iyon, sa partikular, ay hindi nagpaulan ng mga talulot sa kalangitan, kundi mga dahon ng maple. Hindi mabilang na mga dahon ng maple ang bumuo ng isang maliit na bilog, na ikinulong ang mga ito dito, ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na paghagis-hagis, nagawa nilang makatakas. Ibang-iba ang sitwasyon noon sa kasalukuyan. Hindi sana maaalala ni Jack kung hindi dahil sa paalala ng mga salita ni Samson. Malapit na sila sa paligid ng mundo ng dugo at 10 kilometro pa lamang ang layo ng kanilang narating. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng makaharap ang sinumang makapangyarihang halimaw. Paano magagawa ng isang mahinang nilalang na ito ang isang bagay na napakalakas? Gayunpaman, kaya itong gawin ng Illusory Wind Demon. Nang ito ay maging ganap na nasa hustong gulang, ang Illusory Wind Demon ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na cultivation at itinuturing na mahina sa mga demonyo. Ngunit pagkatapos itong makaharap, mapagtatanto ng isa na ito ay talagang nakakaabala sa kaibuturan. Mas problema ito kaysa sa pagharap sa dalawang demonyo mula sa huling yugto ng likas na stage. Ang Illusory Wind Demon ay maaaring mahina sa lakas ng pag-atake, ngunit maaari nitong bitagin ang mga biktima nito. Kayang sipsipin ng Illusory Wind Demon ang tunay na enerhiya sa paligid habang umaatake para mapunan ang sarili nitong mga kakulangan. Tuloy-tuloy ang mga pag-atake, kaya napakahirap kalabanan ng Illusory Wind Demon. Ang makaharap ang isa ay parang pagkahulog sa isang kumunoy. Kung magpapatuloy ito ng ganito, hindi magtatagal at tuluyan silang mauubos ng Illusory Wind Demon. Pagkatapos noon, sisimulan na rin silang atakihin. Bukod sa makamandag na katangian ng nilalang, magiging critical din ang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na isa pala itong Illusory Wind Demon, naisip ni Jack sa sarili habang bamantong hininga. Ang mga demonyong ito ay talagang umiiral sa katotohanan, ngunit lahat sila ay naninirahan sa iba't ibang kontinente. Sa kasalukuyan, wala nang gaanong palitan ng mga halimaw sa pagitan ng mga kontinente. Maaaring sa iisang kontinente lang umiiral ang mga ganitong halimaw, at hindi maaaring ipasa ang mga balita tungkol sa kanila. Natural lamang, hindi pa nakakita ng ganitong uri ng pag-atake ang mga tao sa kontinente ng Hestia, ni hindi nila matukoy kung ano talaga ito. Gayunpaman, naiiba si Jack. Sa tulong ng alaalang minana niya mula sa kanyang hinalinhan, agad niyang nakilala ang nilalang. Hindi naman hindi matatalo ang Illusory Wind Demon. Hanggat natutukoy ang kahinaan nito, madali itong mapapatamba. Naaalala pa rin ni Jack ang mga sinabi ng kaibigan ng kanyang hinalinhan. Ang Illusory Wind Demon ay pinangalanan sa ganitong paraan dahil sa kakayahan nitong lumikha ng mga ilusyon. Kaya nitong itago ang mga pag-atake nito sa likod ng isang harapan ng isang pang-araw-araw na bagay tulad ng isang dahon. Sila ay mahuhusay na mga ngaso na kumukonsumo ng tunay na enerhiya mula sa iyong katawan habang kayapa nila. Kapag napagod ka na, hahampasin ka nila ng kanilang pinakamalakas na suntok at hihigupin ang mga sustansya sa iyong katawan pagkatapos mong mamatay. Ang mga tao ay isang espesyalidad para sa Illusory Wind Demon. Ang mga nilalang na ito ay maaaring maging problema, ngunit hanggat natatagpuan mo ang kanilang mga pisikal na katawan, madali mong mapapahina ang kanilang mga pag-atake. Kabanata 2289. Nasaan ang kanilang mga pisikal na katawan? Tanong ng hinalinhan ni Jack dahil hindi gaanong may kaalaman noong panahong iyon. Nasa tabi mo lang. Magbabago sila ng anyo bilang mga halaman, itinaas ng kaibigan niya ang baba niya habang sumasagot sa kanya, kapag naging halaman na sila, hindi na sila makakagalaw ng mag-isa. Ito ang pinakamalaking kahinaan nila. Isa pa, napakahina ng kanilang depensa. Kapag nahanap mo na ang kanilang pisikal na katawan, atakihin mo sila. Kahit na nasa mga unang yugto pa lang sila ng innate level, madali pa rin silang maaalagaan. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Jack ang mga salitang ito. Ang Illusory Wind Demon ay magbabago at magiging isang halaman, at limitado ang kanilang saklaw ng pag-atake. Ang kanilang pisikal na katawan ay nasa malapit lamang habang isinasagawa nila ang pag-atake. Malinaw na naaalala ni Jack na wala siyang nakitang anumang halaman noong una siyang tumuntong sa lugar. Ang lahat sa paligid niya ay tigang at pulang dugong lupain lamang. Ang pinakamalapit sa kanya ay isang patay na puno lamang, at wala ni isang damo ang natagpuan. Biglang natigilan si Jack. Napagtanto niyang may nakalimutan siya. Tulong! Hindi ko na kaya pang magtagal. Ang nagngangalit na boses ni Samson ay nagmula sa malayo.
Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagpupumilit siyang hawakan ng spirit shield. Kasabay nito, gumamit siya ng martial arts upang atakehin ang mga agresibong talulot sa paligid niya. Lumakas ang pag-atake ng mga talulot na parang alam niyang hindi na kayang magtiis pa, kaya sinamantala ni Samson ang pagkakataon at sinunggaban ito ng may karahasan. Tiis lang. Malakas na sigaw ni Jack mula sa malayo. Natigilan silang tatlo nang marinig nila si Jack. Ano kaya ang gagawin ng batang ito? May plano ba siya? Ngayong nakakulong sila nang walang magawa sa kumukulong mga talulot na ito, tila walang nakaisip ng paraan para makalabas. Ano kayang magagawa ng batang iyon? Nakakatawa. Marahil ay sinusubukan lang niyang aliwin si Samson na nahihirapang kumapit sa mga sandaling iyon. Ganito rin ang naiisip ni Samson. Kahit magtagal pa siya, wala itong saysay. Wala silang planong makatakas. Habang iniisip niya ang nalalapit niyang pagpanaw, hindi niya maiwasang mapatawa ng mapait, at ang buong pagkatao niya ay nalulunod sa kalungkutan. Putok, putok, putok. Tatlong talulot pa ang tumama sa spirit shield ni Samson, sabay na nilamon ang kanyang tunay na enerhiya. Bukod sa kanyang nalasan kanina, sa wakas ay hindi na ito nakayanan ni Samson. Nabasag ang isang bahagi ng kanyang spirit shield at nag-iwan ng butas na kasing laki ng kamao. Ang mga talulot na nakakalat sa paligid ni Samson ay tila naghihintay para sa perpektong pagkakataong ito, mabilis silang nagtipon at nagbutas ng kanilang mga sarili sa butas ng kalasag. Hindi sila mapigilan ni Samson sa pagpasok. Narinig ang tunog ng paghiwa ng hangin habang lumilipad ang unang talulot patungo kay Samson, na tumagos sa braso niyang may hawak na kutsilyo. Napasigaw si Samson habang nakaramdam ng matinding sakit. Narinig ni Isaiah at Hayden ang sigaw ni Samson. Agad na nanigas ang kanilang mga puso. Kapatid, ayos ka lang ba? Sigaw ni Isaiah. Wala silang narinig na tugon mula kay Samson, tila nasa kritikal na punto na siya. Habang tinutusok ng talulot ang kanyang mga braso, inilabas din nito ang lason nito sa kanyang mga sugat. Isang pangalawang talulot na ang nakatutok na sa leeg ni Samson. Ngayong malubha na ang kanyang pinsala, hindi na niya maipagtanggol ang sarili mula sa atake ng pangalawang talulot. Malinaw pa rin ang isip ni Samson sa napakahirap na sandalinger ito. Alam niyang kung ang talulot na ito ay umabot sa kanyang lalamunan, iyon na ang kanyang katapusan. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2290. Nararamdaman ni Samson ang aura ng kamatayan na bumabalot sa kanyang lalamunan. Nakapikit na ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang naghihintay na mamatay. Minsan, kapag alam ng isang tao na sila ay nasa bingit ng kamatayan, sa halip ay kakalmeya na lamang nila ang kanilang sarili. Ganito nga ang kalagayan ni Samson, bagamat gusto pa rin niyang mabuhay. Mayroon pa siyang magandang kinabukasan, kung tutuusin. Isa siyang panloob na disipulo sa Thousand Leaves Pavilion. Hanggat hindi siya susuko, maaari siyang maging isang deacon sa Thousand Leaves Pavilion o maging isang informal na elder. Marami siyang posibilidad. Ngunit, muntik nang maubos lahat iyon. Napakalaki ng amoy kaya't natigilan siya, at bigla niyang narinig ang natagpuan na siya. Nang sumunod na segundo, maraming panaghoy ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Samson. Biglang nagmulat si Samson ng kanyang mga mata, at ang mga bulaklak sa harap niya ay tila binawian ng buhay sa harap niya, biglang nalalanta. Para bang ilang dekada na ang lumipas para sa kanila, ang mga bulaklak ay naging alabok matapos malanta, at isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa mga mata ni Samson. Naging pabago-bago ang paghinga ni Samson, hindi makapaniwala sa nangyari. Malinaw na naramdaman niya ang karit ng Grim Reaper sa kanyang leeg kanina. Sa sumunod na sandali, ang bagay na nagbanta sa kanyang buhay ay naging alikabok. Anong nangyari? Iyon ang unang pumasok sa isip ni Samson pagkagising niya. Ang mga sigaw na narinig niya kanina ay tila hindi gawa ng tao, parang dyablo ang tunog. Samson, ayos ka lang ba? Rinig na rinig ang boses ni Isaiah sa kanyang harapan. Nang walang nakaharang na mga talulot ng bulaklak, sa wakas ay nakita na ni Samson ang kanyang paligid. Tila nasa masamang kalagayan din si Isaiah. Punitin ang kanyang mga damit sa ilang bahagi, ngunit mabuti na lang at hindi siya nasaktan. Habang pinagmamasdan niya ang sarili ng may pag-aalala, narinig ang boses ni Hayden, "Nasugatan ka. Medyo malala na rin ang lason, namumula na ang mga labi mo. Bilasan mo at inumin mo ang gamot." Ang babala ni Hayden ay naging dahilan upang tuluyang magising si Samson. Wala na siyang ibang naisip pa habang dali-dali niyang kinuha ang isang tabletang pampatanggal ng lason mula sa kanyang singsing at nilunok ito.
Pumasok ang tableta sa kanyang katawan, bumuhos ang kapangyarihang panggamot, at pansamantalang pinigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Nang medyo gumaan na ang pakiramdam niya, malakas niyang sinabi, "Anong nangyari? Paano nawala ang mga talulot ng bulaklak na iyon?" Pagkasabi niya noon ay napansin niya sina Isaiah at Hayden na may gulat ng mga titig na nakatingin sa likuran niya. Lumingon si Samson. Ang nakita niya ay ang batang nakamaskara kanina sa tabi ng isang malaking lantang puno, tinatadtad ang truck ng lantang puno gamit ang kanyang talam. Ang punong hindi pa alam ang edad ay naglalabas ng kulay rosas pula, parang dugong likido matapos itong matusok ng talam. Sa detalyadong pagtingin dito, nakita nila ang tila pagyanig ng puno. Tila ba nahihirapan ito sa huling sandali bago ito mamatay? Labis silang nagulat sa pangyayari, hindi alam ang gagawin. Tumayo ng tuwid si Jack, nakatingin sa puno. Iyon ang tunay na katawan ng Illusory Wind Demon. Dahil sa mga alaalang iniwan ng taong iyon, alam niyang ang kahinaan ng demonyo ay ang hindi nito kayang igalaw ang tunay nitong katawan. Limitado ang sakop ng Illusory Wind Demon kung saan magagamit nito ang kanyang kakayahan. Kung gusto nitong mahuli sila, hindi maaaring malayo ang tunay nitong katawan. Ang demonyo ay magiging isang halaman, at magtatago sa paligid nila. Gayunpaman, malinaw na naalala ni Jack na walang ibang halaman sa paligid nila maliban sa punong iyon. Ang dahilan kung bakit hindi agad naisip ni Jack ang demonyo ay dahil sa punong iyon. Simple lang ang dahilan, ang puno ay walang anumang senyales ng buhay, tila isang punong patay na Please sa loob ng subscribe and maraming hit the taon. notification bell for more novel stories. JC Entertainment.